Sa loob ng paliparan, isang lalaki na may mukhang nagmamadaling may dala-dalang isang bag na mainit na dumaan sa security gate. Ang security guard ay halatang nakakita ng kakaiba ngunit pinayagan na lang agad. Kahit sa mahalagang sandaling ito ay lumingon pa. Nakarinig ng tawag sa telepono, napansin na huli na ang oras ng boarding. Ang lalaki ay nagmamadaling tumakbo papunta sa boarding gate. Paulit-ulit na nakikiusap sa flight attendant na papasukin siya. Sa oras na ito, ang VIP na pasahero na si Sam, na hindi pa sumasakay, ay mahinahong naglakad patungo sa gate. Siya ay may pusong nagpayo, at sa huli ay tinulungan ang lalaki na makasakay ng maayos. Sa oras na ito, 200 pasahero ay nakaupo na sa kanilang mga upuan. Isinara ng flight attendant ang pinto ng cabin, at opisyal nang lumipad ang eroplano. Ang eroplanong ito ay lumilipad mula Dubai patungong London, Airport, Heathrow. Kabuuang oras ng flight ay 7 oras. Lahat ay puno ng pag-asa. Para sa biyaheng ito, hindi alam na may krisis na nagsisimula. Pagkatapos pumasok ng eroplano sa steady flight, ang mga banyo sa cabin ay magagamit na. Isang babae na kakatapos lang gumamit ng banyo ay biglang may nakita sa ilalim ng lababo. Mukhang may kakaibang bagay. Pinulot niya at sinuri ng mabuti. Napagtanto niya na ito ay isang copper candy. Natakot ang babae. Pinagpawisan ng malamig ngunit pilit siyang naging kalmado. Bumalik sa kanyang upuan at tahimik na ikinwento ang kanyang natuklasan sa kasama. Ang mga babae ay natakot. Namumutla ang mga mukha sa oras na ito. Isang matandang lalaki na may puting buhok at naka-floral shirt ay napansin ang kakaibang ekspresyon ng lahat. Kaya't nag-alala. Lumapit at nagtanong kung ano ang problema. Ang babae ay hindi nagtago, ibinigay ang nahanap na bagay sa matanda. Ang matanda ay gumawa ng senadorya sa babae na huwag maingay. Sinabi niyang, ibibigay ko ang mahalagang bagay na ito sa flight attendant. Gayunpaman, nang kunin ang copper candy, ang matanda ay hindi nag-ulat kundi dumiretso sa first class cabin. Lumapit sa isang lalaking may balbas, yumuko at buwang-ulong, kanina lang. Kudlit, isang babae ang nakatuklas ng copper candy na nahulog natin, at nagsimula na siyang maghinala. Para sa kaligtasan, dapat ba tayong kumilos ng mas maaga? Tanong ng lalaking may balbas. Narinig ito, nagalit ng husto, kaya't inutusan ang matanda, bumalak ka at pakalmayin muna ang emosyon ng babae. Huwag hayaang magdulot ng karagdagang gulo ang plano. Pagkasabi nito, binigyan ng lalaki ang matanda ng isang espesyal na berdeng sombrero. Ito ang senyales para kumilos ang ating mga kasamahan. Pagkatapos makita ang berdeng sombrerong ito, sisimulan ang plano sa loob ng 5 minuto. Sa oras na ito, nasa first class cabin din ng isang mataas na antas na negotiation expert. Si Sam ay nakaupo. Karaniwan, ang pinakamagaling niya ay ang pagmamasid sa mga ekspresyon ng mukha. Nakita ni Sam ang kahina-hinalang anyo ng dalawang ito, at hindi maiwasang maghinala sa kanyang puso. Pagkatapos umalis sa lalaking may balbas, agad na isinuot ng matanda ang sombrero, na kulay berde, at bumalik sa economy cabin. Sadyang naglibot ng isang ikot sa cabin bago pumunta sa kinaroroonan ng babae. Ang matanda ay nagbigay ng dahilan na naisip na niya ng una pa. Sinabi niya, nagtanong na ako sa flight attendant, at malamang na, ang copper candy ay nahulog dahil sa pagkakamali sa inspection. Seguridad bago lumipad. Ang mga babae ay kalahating naniniwala, kalahating nag-aalinlangan. Paano magkakamali ang isang malaking airline na tulad nito? Kaya nagpa siya silang mag-verify mismo sa flight attendant sa pamamagitan ng pagpindot ng call button sa itaas. Ngunit nang dumating ang flight attendant, siya ay ganap na naguguluhan sa kanilang kwento. Napakalinaw. Kanina lang, ang matanda ay hindi nagtanong sa akin, sabi ng flight attendant. Samantala, gamit ang kanyang karanasan, si Sam ay tahimik na nagmamasid sa bawat kilos ng lalaking may balbas, na nasa upuan sa harap. Pagkatapos bumalik mula sa banyo, sa kamay ng lalaki, ay may dagdag na isang asul na personal hygiene kit. Hindi na makapaghintay si Sam. Tumayo siya at pumunta sa economy cabin upang tingnan ang sitwasyon. Ang ikinagulat niya ay may ilang ibang pasahero na mayroon ding kaparehong hygiene kit ng lalaki. Lalong lumalim ang hinala ni Sam. Hindi na niya napigilan, kaya't hinanap ang flight attendant. Tinanong ni Sam, bakit wala akong natanggap na hygiene kit? Ay nalaman ng isang katotohanan na nakapagpapanginig sa kanya, dahil ang flight na ito ay hindi overnight flight, kaya lahat ng pasahero ay hindi binigyan ng hygiene kit. Sa puso ni Sam ay may masamang kutob. Sa sandaling maghahanda siyang bumalik sa first class cabin, ang mga hijacker na matagal nang naghanda ay biglang kumilos. Hinugot nila ang mga armas mula sa mga bag, sumigaw ng malakas, at itinutok ang mga mainit na armas sa lahat ng pasahero. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw sa cabin ang mga sigaw ng takot ng mga pasahero. Sa ilalim ng presyon ng mga armas, lahat ng pasahero ay napilitang umupo ng maayos sa kani-kanilang upuan. Dalawang kamay na nakayakap sa ulo, umiiyak ng mahina dahil sa takot. Isang flight attendant na sinamantala ang pagkakataong hindi pa siya kontrolado ng mga hijacker. Agad na tumakbo sa workstation at tumawag sa cockpit. Ang kapitan,
Matapos malaman ang mapanganib na sitwasyon, ay agad na nakipag-ugnayan sa command center ng Dubai. Nag-uulat na ang flight na ito ay nakakaranas ng emergency, isang seryosong security incident sa cabin. Ang mga hijacker na may armas ay mabilis na nakontrol ang sitwasyon. Sila ay may malinaw na paghahati ng tungkulin, handa ng maaga, at sinasamantala. Kapag ang isang magnanakaw ay nangongolekta ng mga komunikasyon ng lahat, dalawang lalaki na nakaupo sa likod ni Sam ay palihim na nagpaplano ng pagtatanggol. Para kontrahin, dalawang tao ang naglagay ng golf ball sa medyas at hinugot ang mahabang lubid ng remote control. Naghihintay ng pagkakataong kumilos. Nakita ito ni Sam at may pusong nagpaalala. Sinabi ni Sam, huwag kayong kumilos ng walang pag-iisip. Delikado. Pagkatapos ng lahat, ang mga hijacker ay may mainit na armas. Isang maliit na pagkakamali lang ay mamamatay na. Ngunit ang dalawang tao ay puspos ng sigasig at gustong maging bayani. Hindi pinansin ang payo ni Sam. Sa parehong oras, ang lalaking may balbas, na nakaupo sa first class ay dinukot ang isang flight attendant at dinala sa harap ng pinto ng cockpit. Binyantaan ng kapitan na buksan ang pinto. Lumalabas na ang totoong pagkakakilanlan ng lalaki ay ang pinuno ng mga hijacker. Ngunit sinabi ng flight attendant, walang silbi iyan. Ayon sa patakaran, ang pinto ng cockpit ay hindi pwedeng buksan anuman ang mangyari. Dahil ayon sa patakaran ng airline, anuman ang sitwasyon, ang pinto ng cockpit ay hindi pwedeng buksan. Narinig ito ng lalaking may balbas, hindi na lang pinansin. Para sa sitwasyong ito, handa na sila noon pa. Lumapit ang lalaki sa stewardess at mahinahong sinabi na bago sumakay sa eroplano, alam na nila ang lihim na relasyon ng stewardess at ng kapitan. Marahil ang tunay na patakaran ay hindi gagana. Ngunit sapat na kung sasabihin mo sa kapitan ng mahal kita. Sa cockpit, sinagot ng co-pilot ang telepono na tawag mula kay Colin. Tumawag si Colin na may napakatigas na saloobin. Kahit mamatay ay hindi bubuksan ang pinto. Hiniling ni Colin na ang kapitan ang sumagot ng telepono, at ginamit ang buhay ng stewardess at ang kanilang relasyon bilang panakot. Inutusan ng kapitan na buksan ang pinto sa lahat ng paraan. Hindi pinansin ng kapitan ang mahigpit na pagtutol ng co-pilot. Pinilit na buksan ang pinto ng cockpit. Sa puntong ito, ang buong eroplano ay lubusang kontrolado na ng mga hijacker. Si Colin, itinutok ang baril sa ulo ng kapitan at pinilit itong magulat sa control center. Sinasabing normal ang lahat sa eroplano, at ang security incident ay isang misunderstanding lamang dahil sa ilang lasing na pasahero na nagulo. Pagkalapag, ibibigay niya ang mga pasaherong iyon sa pulisya para sa paghahandle. Ang control center, pagkatanggap ng pinakabagong ulat ng kapitan, ay walang anumang pagdududa. Lahat ng tauhan ay nakahinga ng maluwag. Sa loob ng eroplano na na-hijack, naroon ang napaka-tense ng atmosfera. Isang hijacker ang lumapit kay Sam. Hiniling na ibigay ang telepono. Si Sam ay nag-isip ng isang kasinungalingan, na naiwan niya ang telepono sa first class cabin. Ngunit nang umalis ang hijacker, si Sam ay mabilis na kinuha ang telepono at nagpadala ng mensahe sa kanyang dating asawa. Isang mensahe na nagsasabing nasa panganib ang eroplano. Kasabay nito, sa cockpit, upang pigilan ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa labas, si Colin ay nag-utos sa kapitan na patayin ang wifi. Ngunit, hindi niya alam na isang segundo bago maputol ang wifi. Nagawa na ni Sam na may padala ang mensahe ng saklolo sa kanyang dating asawa. Pinilit ang stewardess na mag-announce sa speaker na ang buong eroplano ay ganap ng kontrolado, at ang control center sa lupa ay walang alam tungkol dito. Sila ay umaasa na lahat ng pasahero ay mananatiling nakaupo, sumuko ng walang pagtutol. Kung hindi susunod, sila ay parurusahan. Hindi inaasahan, pagkatapos ng mga salitang iyon, biglang tumayo si Sam. Itinaas niya ang dalawang kamay at binaliwala ang babala ng mga hijacker. Dahan-daang naglakad patungo sa kanyang upuan. Isang napakatengge na atmosfera. Si Sam, kinuha ang telepono mula sa kanyang upuan at maamong iniabot kay Colin. Ang aksyong ito ay ikinagulat din ng mga hijacker. Sinabi ni Sam na ang buong eroplano ay may kabuuang 200 pasahero. Hindi lahat ay susunod sa kanilang utos. Hayaan lang nila siyang umuwi ng ligtas, at maaari siyang maging mata at tainga upang tulungan ang mga hijacker na mapanatili ang kaayusan. Narinig ng mga hijacker ang mga salita ni Sam at parang hindi makapaniwala. May pasahero pala na handang tumulong sa mga hijacker. Ganyang bagay ay hindi pa nila narinig. Nagpatuloy si Sam sa pagsasalita. Sa totoo lang, kanina nang makita niya ang matandang naka-floral shirt at si Colin, na nag-uusap, napansin niya ang kakaiba, at mula sa ekspresyon ng mukha, ng takot ng dalawa, naisip niya na hindi nila naisagawa ang plano. Sa tamang oras, tiyak na may nangyaring problema. Isang bagay ang nagtulak sa kanila na agawin ang eroplano ng mas maaga. Bilang isang senior negotiator,
Lubos na nauunawaan ni Sam ang sikolohiya ng mga hijacker sa puntong ito. Sadyang sinabi niya ng may malalim na kahulugan na kung magkamali sila ng isang hakbang, malamang na hindi rin magiging maayos ang susunod na plano. Ang mga salitang ito ay lalong nagpanik sa mga hijacker na medyo kinakabahan na. Sa loob ng cabin, kahit karamihan ng pasahero ay hindi nangangahas kumilos. Dalawang lalaki na kanina ay naghahanda na sumubok ay naghihintay pa rin ng tamang pagkakataon. Kinuha nila ang mga simpleng sandata na gawa sa sarili at naghanda na lumaban. Nagkasundo sila, isa ang gumamit ng mahabang tali upang sakalin ang hijacker, habang ang isa ay patuloy na hinahampas ang braso nito, hanggang sa mahulog ang kanyang baril sa lupa. Ang malaking ingay ay nakaakit ng iba pang mga kasama. Nagsanib puwersa sila upang sutulan ng dalawang pasahero na nagtatangkang mag-riot. Si Colin ay nagmamadaling tumakbo nang matuklasan na nawawala ang baril. Agad na namutla siya. Hindi niya inaasahan na ang baril ay nasa ilalim ng paa ni Sam. Gumawa siya ng isang aksyon na ikinagulat ng lahat. Hindi siya pumutok. Sa halip, ibinigay niya ito kay Colin. Ang aksyong ito ang nagbigay kay Sam ng simpatiya at tiwala ng mga hijacker. Samantala, ang security officer kanina sa airport ng Dubai, pagkatapos ibaba ang telepono, ay nagmamadaling nag-apply ng sick leave sa kumpanya. Pagkatapos ay nagmamadaling umuwi. Lumalabas na ang mga hijacker ay nag-iwan ng baril sa eroplano, at bempleto silang dinukot ang pamilya ng security officer na ito, at ang dating asawa ni Sam ang tanging tao sa labas na nakatanggap ng mensahe ng saklolo. Agad niyang ikinwento ang nangyari sa eroplano sa kanyang kasalukuyang kasintahan, si Daniel. Umaasa siya na bilang isang pulis, si Daniel ay maaaring tumulong at mag-ulat sa mga awtoridad sa mas mataas na antas sa lalong madaling panahon, kahit na hindi masaya si Daniel, na ang kanyang kasintahan ay nakikipag-ugnayan pa sa dati nitong asawa. Ngunit bilang isang pulis, pinanatili niya ang kanyang responsableng saloobin. Tumawag siya sa dati niyang kasintahan na 5 taon na silang hindi nag-uusap, si Anna, isang miyembro ng Special Forces. Umaasa siya na ang mga kinauukulang ahensya ay mag-iimbestiga. Si Anna ay nakipag-usap ng kaunti kay Daniel at pinayuhan siya na huwag masyadong mag-alala tungkol sa komunikasyon sa pagitan ni Sam at ng dating asawa. Dapat niyang pahalagahan ang kasalukuyan. Sa huli, isinulat ni Anna ang flight number at nangako kay Daniel na kumpirmahin. Ibinalik ang kamera sa loob ng eroplano upang mag-ingat. Upang maiwasan ang karagdagang gulo, nagbabala ang mga hijacker sa pamamagitan ng speaker sa lahat ng pasahero. Huwag subukang lumaban, kung hindi ay papatayin nila kayo ng walang awa. Ang mga pasahero ay nakadama ng kawalan ng pag-asa. Akala nila ay nasa isa na namang hijacking. Lahat ay naniwala na walang makakaligtas, ngunit ang negosyador na si Sam ay nanatiling kakaibang kalmado. Isinulat niya ang isang papel para sa pinuno ng mga hijacker na may balbas. Ang nakasulat sa papel ay may problema ang kapitan. Nang makita ito ng lalaking may balbas, hindi na siya makapagpigil. Nagmamadaling tinanong niya si Sam kung ano ang problema. Dahan-daang sinuri ni Sam. Ayon sa kaalaman niya, ang eroplano ay nangangailangan lamang ng piloto kapag lumilipad at lumalapag. Kapag nakastable na ang biyahe, kailangan lang ayon ng autopilot. Naniniwala si Sam na kung mananatili ang kapitan sa cockpit, walang kasiguraduhan kung saan niya dadalhin ang eroplano. Nang marinig ito ng lalaking may balbas, tila nagising siya at agad na pinaalis ang kapitan sa cockpit. Pagkatapos, pinilit niya ang isang babaeng pasahero sa first class na lumipat sa economy class upang bigyang daan ang kapitan. Nagalit ang mga pasahero at sinabi sa lahat na si Sam ay kusang sumama sa mga hijacker. Nagalit ang lahat at tinawag si Sam na traidor. Nang makita ang kapitan na nakaupo sa harap niya, determinado si Sam na magbukas ng isang konektadong laro sa eroplano. Lumalabas na lahat ay nasa kanyang plano. Tanging si Sam lamang ang kusang nagpadala ng imbitasyon sa laro sa screen sa harap ng kapitan. Palihim na tiningnan ng kapitan si Sam. Pagkatapos magkatinginan, nagkumpirma sila. Sa pamamagitan ng larong ito, nagtayo sila ng isang espesyal na channel ng komunikasyon. Tinanong ni Sam ang kapitan kung naiulat na ba niya ang sitwasyon ng pag-hijack sa command center. Sinabi ng kapitan na binawi niya ang distress signal. Hindi pa alam ng Dubai Command Center na nasa panganib ang eroplano. Mas malala pa, malapit na silang pumasok sa airspace ng Iraq dahil ang air traffic control ng Iraq Command Center ay hihingi ng mga eroplanong dadaan sa kanilang airspace na magpakilala. Kapag walang nakuha na tugon, agad nilang ipapaalam sa militar na barilin ang eroplano. Nang marinig ito, napaisip siya. Isang matapang na plano ang nabubuo sa kanyang isip. Totoo nga, hindi nagtagal ay nakatanggap ang eroplano ng kahilingan na makipag-ugnayan mula sa Iraq Command Center. Sa una, gusto ng mga hijacker na ang co-pilot ang magpanggap bilang kapitan. Ngunit nang i-verify ang pagkakakilanlan, natuklasan ng kabilang panig na hindi tugma ang kasarian. Sa sandaling iyon, ang mga hijacker ay nag-aalinlangan kung dapat nilang ipahintulot ang kapitan na sumagot.
Noon ay si Sam, ay tumayo at ginamit ang kanyang lowika at damdamin para kumbinsihin ang mga hijacker. Mabilis na hayaan ng kapitan na sumagot, kung hindi ay babarilin ang buong eroplano. Dahil sa mga nakaraang karanasan, nagkaroon ng tiwala ang lalaking may balbas kay Sam. Inutusan niya na ibalik ang kapitan sa cockpit upang tapusin ang pagpapatunay. Pagkatapos, pinilit siyang magulat sa command center na normal ang kalagayan ng eroplano. Dahil sa pressure, napilitan ng kapitan na sumunod. Ngunit bago umalis, ginawa niya ang hiniling ni Sam. Palihim na inayos ang anggulo ng biyahe, kaya ang flight path ay naka-deviate ng 3 degree mula sa orihinal. Samantala, ang dating kasintahan ni Daniel na si Anna ay nakipag-ugnayan sa Dubai Command Center. Sinabi ng kabilang panig na natanggap na nila ang tugon ng kapitan. Lahat ay biro lamang, hindi na kailangang mag-alala. Agad na ipinaalam ni Anna kay Daniel at binalaan siya na huwag na siyang guluhin pa. Sa ngayon, walang sino man sa labas ng eroplano ang nakakaalam na isang tunay na hijacking ang nagaganap. Habang ipinagdiriwang ng mga tauhan ng Dubai Command Center ang ligtas na biyahe, isang empleyadong nagngangalang Hassan ang nakapansin ng isang kakaibang senyales. Nag-aalala siya na baka may pumipilit sa kapitan na magsinungaling. Kaya agad siyang pumunta sa security department upang suriin ng paulit-ulit ang surveillance footage bago lumipad ang eroplano. Sa pamamagitan ng masusing paghahambing, sa wakas natuklasan ni Hassan na sa security check, isang empleyado ang lumabag sa patakaran sa pamamagitan ng pagsagot sa isang tawag, at pagkatapos, biglang naging seryoso ang kanyang mukha at nagmamadaling umalis sa kanyang pwesto. Parang may nangyaring lubhang emergency. Tiningnan ni Hassan ang attendance record ng kumpanya, at natuklasan na ang security employee na ito ay nag-absent at umuwi. Upang malaman ang katotohanan, nagmamadaling nagmaneho si Hassan papunta sa bahay ng security employee. Nang makarating siya, nakita niya na 2 lalaki lamang ang nasa loob, naglilinis. Nagpakilala sila bilang mga cleaner, at sinabing ang babaeng may-ari ay nasa kwarto. Ngunit nang umakyat si Hassan, nagulat siya nang makita ang empleyado, na ito ay patay na, nakahandusay sa isang pool ng syrup. Sa tabi nito ay ang bangkay ng kanyang asawa. Sinikap ni Hassan na kumalma, at tatakas sana, ngunit hindi inaasahan na itinutok ng mga mamamatay tao ang baril sa kanya. Sa ganitong paraan, dahil alam ni Hassan ang katotohanan, siya ay pinatay. Nang halos mawala na ang lahat ng pag-asa, biglang natuklasan ng mga tauhan ng London Command Center ang katotohanan. Ayon sa pagsusuri, ang eroplano ay lumihis sa ruta. Ang angle ng flight path mula sa 320 degrees ay naging 323 degrees. Kahit maliit ang pagkakaiba, ito ay isang napakahalagang senyales. Tandaan, pagkatapos ng makasaysayang insidente, walang flight path ang pinapayagang magkaroon ng anumang deviation. Biglang napagtanto ng mga tauhan na ito ay isang espesyal na distress signal. May nangyari sa eroplano. Isang matandang lalaki na nakaupo sa likod ni Sam ay nagsabi na ang grenade na ginagamit ng mga hijacker ay peke. Si Sam ay nag-alinlangan at nagmamadaling tinanong ang matanda kung paano niya nalaman. Sinabi ng matanda na naglingkod siya sa militar sa loob ng 35 taon at nakahawak ng maraming hostage situations. Ayon sa kanyang karanasan, ang mga hijacker ay bihirang gumamit ng tunay na grenade. Kadalasan ay gumagamit sila ng hollow grenade. Ang ganitong uri ng grenade ay naglalabas lamang ng ingay at apoy na parang totoo, ngunit hindi nakakasugat ng tao. Pagkarinig niyan, ang pasahero sa tabi ni Sam na si Hugo ay nagpakita ng excitement kung ang mga hijacker ay talagang gumagamit ng hollow point bullets. Kung gayon, 200 pasahero na nagkakaisa, ay tiyak na kayang talunin ng gang na ito na 5 o 6 lang. Pinayuhan ni Sam si Hugo na huminahon at manatiling kalmado. Ito ay napakadelikado. Kung mali ang iyong palagay, ang mga hijacker ay may mga armas. Kung totoong balay yun, hindi makalaban ang mga tao, kundi pati na rin ang buhay ng mga pasahero ay hindi mapoprotektahan. Ngunit ayaw sumuko ni Hugo sa anumang pagkakataong mabuhay. Nagmamadali siyang iligtas ang sarili. Hindi niya alam na nagpadala na si Sam ng signal ng tulong sa command center, upang i-verify kung totoo o peke ang mga bala. Si Hugo, nagmamadali, ay nagpas siyang hikayatin ang mga pasahero sa economy class na hanapin kung may mga casing ng bala sa sahig. Dahil naaalala niyang mabuti kanina nang magsimulang lumaban ang 2 pasahero. Mula sa economy class ay may narinig na pagsabog. Kung hollow point bullets iyon, hindi dapat magkaroon ng casing. Kaya naman, nagkunwari si Hugo na may air sickness at lumapit sa babaeng hijacker na malapit sa kanya, humihingi ng permiso na pumunta sa banyo. Tumango ang babaeng hijacker, ngunit hinihiling na ang pinto ng banyo ay dapat bukas sa buong proseso. Lumiko si Hugo at nang hindi napapansin ng babae, palihim siyang kumuha ng papel at panulat, sumandal sa toilet bowl, at mabilis na sumulat ng mensahe. Pagkatapos, sinadya niyang mag-ingay na parang nagsusuka upang lokohin ang mga hijacker. Nang malapit nang bumalik si Hugo sa first class, mabilis niyang gusot ang sinulatan niyang papel. Pagkatapos, inihagis niya ito patungo sa economy class.
Nagtitinginan ang mga pasahero, naguguluhan. Napagtanto ng lahat na ang papel ay tiyak na naglalaman ng napakahalagang impormasyon. Ang pasaherong pinakamalapit ay maingat na iniabot ang kanyang paa. Tinapakan ng gusot na papel at dahan-daang inilapit ito sa kanya. Kinuha niya ang papel at nakita niyang may nakasulat. Mayroon bang mga casing ng bala sa sahig? Kung wala, paki-on ang reading light. Ang babae ay hindi nag-atubili at agad na yumuko sa sahig upang maghanap. Ang mga pasahero sa paligid ay nababahala para sa kanya. Nang malapit na siyang matapos, ang hijacker na nagpapatrolya ay natuklasan ang kakaibang kilos na ito at agad na lumapit upang siyasatin. Sa gitna ng kagipitan, naging matalino ang babae. Nagsinungaling siya na naghahanap siya ng isang nahulog na salamin. Sa kabutihang palad, naniwala sila. Bumalik siya sa kanyang upuan at agad na binuksan ang reading light. Nang makita iyon, hindi napigilan ni Hugo ang kanyang excitement. Tila hindi totoong armas ang ginagamit ng mga hijacker. Oras na para mag-alsa. Marami sila at malakas. Gusto lang ni Sam na manatiling kalmado at maghintay ng tulong. Naniniwala siya na ang hindi paghahanap ay hindi nangangahulugang wala. Paano kung may mga casing ng bala na napunta sa isang sulok na hindi pa natatagpuan? At ngayon, ang eroplano ay nakatanggap ng isang tawag. Humihingi ng paliwanag ang command center sa flight na ito tungkol sa paglihis ng eroplano mula sa flight path. Agad na hinatak ng leader na may balbas ang kapitan pabalik sa cockpit. Kinuha ng kapitan ang radyo at ipinaliwanag na ang eroplano ay naapektuhan ng hangin, kaya lumihis ng 3 degree. Pagkatapos, sumunod ang kapitan sa utos ng command center, at inikat ang switch para ibalik ang flight angle sa 320 degrees. Nang makita na naibalik na, nakahinga ng maluwag ang lalaking may balbas, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, isang alalay ang nagmamadaling lumapit at nagulat na ang isang pasyenteng may diabetes sa economy class ay nangangailangan ng insulin injection. Ang kanyang anak ay humihingi ng permiso na makaalis sa kanyang upuan, upang kunin ang gamot sa maleta. Tahasang tumanggi ang lalaking may balbas. Inulit niya ang kanyang utos. Lahat ng pasahero ay dapat manatiling tahimik sa kanilang mga upuan. Samantala, si Sam ay nakita ang kapitan na bumalik sa kanyang upuan. Balak niyang ipagpatuloy ang paggamit ng laro upang magtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Ngunit hindi inaasahan na habang tinatype ng kapitan ang mensahe, siya ay nahuli ng lalaking may balbas. Nang makita ito, galit na galit ang lalaking may balbas. Nang walang sabi-sabi, ginamit niya ang bat ng baril upang hampasin ang ulo ng kapitan, na ikinasugat nito. Nang makita iyon, agad na tumayo si Sam upang makialam. Nang makita ito, balak ng lalaking may balbas na pati si Sam ay harapin, ngunit bago pa siya makakilos, hinawakan ni Sam ang kanyang pulso. Isa pang hijacker ang nagbanta kay Sam na kung hindi siya bumitaw, papatayin nila ang isang pasahero. Walang ibang pagpipilian, napilitan si Sam na bumalik sa kanyang upuan. Bilang parusa, inutusan ng lalaking may balbas si Sam nang umiti upang matanggap ang kanyang gantimpala. Nakita ni Sam ang lalaking may balbas na dahan-daang itinaas ang baril. Pumikit siya at nanginginig, ngunit ang nakita niya ay ibinaba ng lalaki ang armas at hinampos ito sa armrest ng upuan ni Sam. Bagamat napakalakas ng ingay, buti na lang at ligtas si Sam. Napag-alaman na tinatakot lang pala siya ng lalaki. Nang makita ang grupo ng mga hijacker na lumayo, lumapit si Hugo kay Sam, na kumakalma pa lang. Naniniwala siya na ang kilos ng lalaki ay eksaktong nagpapatunay na ang mga bala na nasa kamay ng mga hijacker ay malamang na peke. Ang kanilang mga aksyon ay tila nagpapakita lamang ng kapangyarihan. Higit pa rito, si Sam ay maingat na pinag-isipan ang sinabi ni Hugo at biglang naalala ang isang prinsipyong nabanggit ng kanyang dating asawa, ang pusa ni Schrödinger. Kapag binuksan mo ang kahon upang personal na suriin, saka mo malalaman kung buhay o patay ang pusa. Tila, sa pamamagitan lamang ng pagkuha mismo ng bala mula sa mga hijacker malalaman ang katotohanan. Sa mismong oras na si Sam ay nag-iisip kung paano makukuha ang kanilang bala. Isang flight attendant ang nagmamadaling lumapit at nagbigay sa kanya ng mahalagang impormasyon. Di nagtagal pagkatapos lumipad ng eroplano, may isang babaeng nakapulot ng isang bala. Ngunit kalaunan ay ibinigay niya ito sa mga hijacker. Sinabihan ni Sam ang dating sundalo na nakaupo sa likuran niya. Naiguhit ang pagkakaiba ng hugis ng totoong bala at hollow point bullet. Ihanda ang babae para sa pagkilala. Kasabay nito, sa London Command Center, matapos maobserbahan ang paglihis ng eroplano, nagtatag sila ng isang espesyal na task force. Ang espesyal na alagad na si Alice, ang unang nakatuklas ng abnormalidad, ay nagsabi na ang kapitan ay may 25 taong karanasan sa paglipad. Higit pa rito, sa kasalukuyan ay hindi pinapayagan ng anumang sitwasyon na lumihis sa landas. Lahat ng senyales ay nagpapakita na ang eroplanong ito ay na-hijack. Dahil sa mahalagang pangyayari, agad na tumawag si Alice kay Anna, miyembro ng espesyal na puwersa. Kanina,
Sinabihan na ni Daniel si Ana tungkol sa posibleng panganib ng flight nang makatanggap muli ng tawag mula sa command center. Hindi nag-atubili si Ana at nagtungo kaagad sa center. Agad na iniulat ang pangyayari sa nakatataas, nagpulong ng mabilis at kinumpirma muli kay Alice. Nagulat si Alice. Ilang minuto bago, tumawag sila muli sa kapitan. Tungkol sa flight na ito mula Dubai patungong London, tinanong nila ang dahilan ng paglihis ng ruta. Nagbigay ng makatwirang paliwanag ang kabilang panig, pero hindi na itama ang landas. Sa halip, lumihis pa ito ng 3 degree sa kabilang direksyon. Ang kasalukuyang flight path ay kakaiba, mukhang letrang Z. Dagdag pa ni Alice, nakakita na siya ng kaso kung saan ang piloto ay gumamit ng espesyal na flight path upang magsenyas ng tulong sa labas. Ang mga miyembro ng task force laban sa terorismo, pagkatapos marinig, ay napanganga, 9 sa 10, ang flight na ito ay na-hijack. Agad na nakuha ng airline ang listahan ng mga pasahero. Si Daniel, nang malaman ang sitwasyon, ay nakipag-ugnayan kaagad kay Ana. Matapos makuha ang listahan, ginamit niya ang database ng pulisya, isa-isa upang alamin kung ang mga pasaherong ito ay may kriminal na record. Sa wakas, natuklasan ni Daniel na sa 200 pasahero, iisa lamang ang lalaking may criminal record na nagngangalang Colin. At siya pala ang pinunong may balbas. Ang ibang pasahero ay mga ordinaryong tao. Ngunit kakaiba, napansin ni Daniel na may 4 na pasahero na ang pagkakakilanlan ay wala sa national database. Ibig sabihin, peke ang kanilang mga pasaporte. Batay sa loika, ang mga ito ay tiyak na mga hijacker. Ang pinunong may balbas, pumasok sa cockpit at palihim na binuksan ang radyo. Siya ay tumawag sa isang numero at nagulat na nagsimula na ang plano. Ang plano ng pag-hijack ay dapat na maganap pagkalipas ng 3 oras ng paglipad. Ngunit dahil sa insidente, kinailangan itong gawin ng mas maaga. Hindi siya nakatanggap ng tugon mula sa kabilang linya, kaya nagsimula siyang mabalisa at mainitan ng ulo. Sa oras na iyon, isang flight attendant ang naghanap kay Colin at sinabing oras na ng pagkain. Dapat nang ipamahagi ang tanghalian sa mga pasahero. Si Colin, na medyo balisa at natatakot sa gulo, ay tiyak na hindi pumayag. Pinayagan lamang niya ang bawat isa ng kaunting tubig. Nakita ni Sam ang pagkakataon, kaya itinago niya ang kanyang tansong candy na iginuhit ng veteranong matanda, at palihim na ibinigay sa flight attendant. Habang namimigay ng tubig, matagumpay niyang naipasa ang papel sa batang babae. Matapos makilala, ginawa ng babae ang nakasulat sa papel. Binuksan niya ang ilaw ng pagbabasa bilang senyales para sa uri ng tansong candy na walang laman. Nagpunta ang flight attendant upang kumpirmahin ito sa 2 pang babae, na nakakita rin ng tansong candy. Lahat sila ay tumango bilang pagsang-ayon. Nang malaman ito, tuwang-tuwa ang flight attendant. Agad niyang sinabi kay Sam na kung gayon, wala nang dapat katakutan. Kung ang lahat ay magtutulungan, tiyak na mapapalitan ang pagkatalo tungo sa tagumpay. Maingat si Sam. Upang makasiguro, nagpasya siyang pumunta muna sa economy class. Upang supulan ng pinakamatandang hijacker, iyong matandang kumuha ng tansong candy mula sa babae. Nang kumpirmahin niya na ang baril ng matanda ay talagang hindi gumagana, sa kanya tinawag ang lahat upang kumilos kaagad. Gayunpaman, nang handa nang umatake si Sam, sa economy class, ay nagsimula na ang pag-aalsa. Ang anak ng pasyenteng may diabetes, kanina ay nakipagsapalaran upang umalis sa upuan at kumuha ng insulin para sa kanyang ama. Nakita ito ng hijacker at galit na pumunta upang pigilan siya. Dahil sa pagmamadaling iligtas ang kanyang ama, ang pasahero ay nakipag-away sa mga hijacker. Ang iba ay sumugod upang mapanatili ang kaayusan. Nang makita ito, ilang pasahero ang sumali sa kontra-atake. Ang sitwasyon ay biglang naging magulo. Si Sam, sinamantala ang kaguluhan at lumapit sa matandang nakaprint na polo shirt. Kinuha ang tray ng pagkain at malakas itong hinampes sa mukha ng matanda. Nagulat ang matanda at hindi nakaiwas, kaya nahulog ang baril sa lupa. Inakala ni Sam na mahina ang matanda at madaling talunin, ngunit minamaliit niya ang kalaban. Binasag ng matanda ang isang bote ng salamin at ginamit ang piraso bilang sandata. Pagkatapos ay mabangis na sumugod at pinatumba si Sam sa sahig. Si Sam ay kinuha ang fire extinguisher at paulit-ulit na inispray sa mukha ng matanda. Nang huminahon ang matanda, pinulot niya ang baril mula sa lupa. Si Sam ay nakatayong kalmado sa kanyang pwesto at sinabi sa matanda na ang mga pasahero ay alam na ang tansong candy sa baril ay hindi totoo kundi peke. Tumayo ang matanda sa pwesto, sabay na papalapit ang pinunong may balbas, na may kargang tansong candy patungo kay Sam. Biglang may malakas na putok na narinig, kaya ang cabin, na noon ay magulo ay biglang tumahimik. Ang mga hijacker ba ay gumagamit ng tunay na bala o mga peking bala? May nasaktan ba?
Ilang sandali bago, si Colin, ay nagbuhos ng tunay na bala upang sugpuin ang pag-aalsa at tratuhing isang pasahero. Lumalabas na ang hinuha ni Sam at ng iba ay hindi ganap na tama. Karamihan sa mga hijacker ay gumagamit ng mga peking bala. Ngunit bilang pag-iingat, may dala silang ilang tunay na bala. Nang makita na kumokontrol ang sitwasyon, pinilit ni Colin ang flight attendant na magpahayag sa pamamagitan ng speaker. Kung pagkatapos ng 10 segundo ay hindi pa rin bumalik ang lahat sa kanilang upuan, papatayin niya ang isa pang pasahero. Ang karamihan pagkatapos masaksihan ang eksena kanina, lahat ay labis na natakot. Bawat isa ay mabilis na bumalik sa kanilang upuan bigla. Isang ina dahil hindi mahanap ang kanyang anak ay napahikbi. Lumalabas na ang kanyang anak ay nawala sa kaguluhan. Buti na lang natagpuan ng flight attendant ang bata. Sinamantala niya ang bawat segundo para ibalik ang bata sa kanyang ina. Natapos ang countdown, lahat ay bumalik sa katahimikan. Narinig ni Sam na may pasaherong namatay sa ilalim ng mainit na baril ng lalaking may balbas. Agad na sumuko ang lalaking may balbas, lumuhad at sumuko. Bukod sa nakakasakal na tensyon sa loob ng eroplano, ang sentro, ang pagharap sa mga kriminal sa London ay sobrang tensyonado rin. Lahat ng empleyado ay hindi naglakas loob na pabayaan. Ang ministro ng ugnayang panlabas ay personal pang pumunta sa sentro. Sa kasalukuyan, ang komanda ay may mga 4 na oras na lang, ay pagdating ng eroplano sa London. Walang nakakaalam ng layunin ng mga hijacker. Ano ito? Ang buong eroplano ay nawalan ng komunikasyon. Mas masahol pa, ang eroplano bago makarating sa London ay lilipad pa sa ilang mga bansa. Kung hindi sila makatanggap ng tugon mula sa eroplano, ay matutukoy na ito ay isang pag-atake ng sabotahe at may karapatang barilin ng walang kondisyon sa. Dito sa eroplano ay may isang batang hijacker na nagrereklamo sa lalaking may balbas na ang kasalukuyang emosyon ay lalong nawawalan ng kontrol dahil sa pagbaril. Ang pagpatay ng pasahero ay hindi talaga bahagi ng plano natin. Ang lalaking may balbas ay sobrang sakit ng ulo tungkol dito, isang maliit na pagkakamali, lampas sa paggamit ng dahas upang supulin. Wala na siyang ibang paraan. Biglang tumingin ang lalaking may balbas sa tagiliran ng kanyang alalay. Nakita lamang ang puting sando na nabahira ng matingkad na pulang dugo ang lalaking may balbas. Ang lalaking may balbas ay nag-utos agad sa flight attendant na gamutin ang kanyang sugat. Inakay ng flight attendant ang batang hijacker papasok sa silid trabaho. Nagmamadaling naghanda para bendahe siya. Si Sam na nakatali ang kamay at paa ay nakita ang eksenang iyon. Ang kanyang utak ay nagsimulang gumana. Nagsimulang gumana ng buong bilis, isang plano ang lumitaw sa kanyang isip. Sinabi niya sa hijacker na ang sugat na ito ay mula sa hiwa ng kutsilyo. Ang dami ng dugo, dumadaloy ng ganyan karami. Posibleng nasira ang mga internal na organo. Kailangang mabilis na pigilan ang dugo upang maiwasan ang panganib sa buhay. Ngunit kung ang flight attendant lang mag-isa, ang epekto ay malinaw na hindi mataas. Patuloy na bumubulwak ang dugo mula sa sugat. Sinabi ni Sam na kailangan nila ng isang malakas na lalaki para tumulong. Narinig ng batang hijacker na may panganib sa buhay. Sa wakas ay hindi na makapanatiling kalmado. Hiniling niya sa matandang naka-floral shirt na tumulong magtanong kung may doktor o nurse. May doktor ba dito? Isang doktor na naka-red shirt na dapat ay tatayo ngunit pinigilan ng kanyang asawa. Ito ay isang magandang pagkakataon. Ayaw niya ang mga taong walang pakialam. Ang mga masasamang ito ay patuloy na nabubuhay upang gumawa ng kasamaan. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagtitiis, ang batang hijacker ay lalong natakot. Dagdag pa ang patuloy na pananakot ni Sam. Sa wakas ay pumayag ang hijacker na kalagan si Sam, upang siya at ang flight attendant ay tumulong sa pagdiin sa sugat upang pigilan ang dugo. Sa kabilang banda, ang pasaherong tumayo para kunin ang insulin para sa kanyang ama ay palihim. Nagtatago ng maliit na kutsilyo na may dugo sa loob ng basurahan na napakalinaw. Kanina ikaw ang sumalakay sa batang hijacker na ito. Kahit si Sam, ginamit ang lahat ng lakas para diinan ang sugat ngunit ang epekto ay hindi gaanong. Ang batang hijacker ay mahinang lumupaypay sa sahig. Sinabi niya kay Sam na sa totoo lang ay napansin na niya ang intensyon ni Sam. Ang pagtulong at paggamot ay para lang makuha ang kanyang simpatiya. Sinabi niya kay Sam na ang lahat ay walang silbi. Hindi mababago ang kanilang sitwasyon. Mahinahong sumagot si Sam na wala siyang hinihiling. Gusto lang umuwi ng ligtas at makasama ang mga mahal sa buhay. Isang pangungusap na tila walang pakialam ay may malalim na psikolohikal na kahulugan. Ang mukha ng batang hijacker ay nagpamalas ng pagkabahala. Alam ni Sam na nakamit na niya ang kanyang layunin, at ang pangungusap na ito ay naging susi. Pagbabaliktad ng sitwasyon. Subalit ang mas malaking problema ay dumating. Sa oras na ito ang eroplano ay papasok na sa airspace ng kabisera ng Romania. Tumawag ang lokal na command center sa eroplano gaya ng nakagawian, upang humingi ng kumpirmasyon ng pagkakakilanlan. Ang lalaking may balbas, nakaramdam ng inis, sa galit ay sinira niya ang kagamitan sa komunikasyon. Ang command center ng Romania ay hindi nakatanggap ng tugon, kaya nakipag-ugnayan sa ministro ng ugnayang panlabas ng London. Ngunit walang nakakaalam ng sitwasyon sa loob ng eroplano. Di nagtagal, nagpadala ang gobyerno ng Romania ng 2 military fighter jet. Nilagyan ng sandwich ang hijack na eroplano sa gitna.
sa kaliwa at kanan. Natuklasan ng mga hijacker ang hindi inaasahang sitwasyong ito agad. Itinataas ang kanilang mga baril at sumigaw ng malakas na hinihiling sa lahat ng pasahero na isara ang mga kurtina ng bintana. Pumasok ang lalaking may balbas sa sabungan upang maghanda na kontrolin ng mano-mano. Ganyan na lang, makipagtiis hanggang London dahil naniniwala siya na walang bansang nangangahas na barilin ng isang pampasaherong eroplano. Mula sa kanya, sa oras na ito ang may karanasang kapitan ay nakaramdam ng masama. Agad na kinuha ang mapa upang magkalkula. Batay sa oras ng paglipad, tinansya niya na ang eroplano ay nasa airspace na ng Romania. Tinawag ng kapitan ang lalaking may balbas at sinabi sa kanya ang isang napakaseryosong katotohanan. Iyon ay, kung ang panig ng Romania ay hindi nakatanggap ng tugon, ay direktang babarilin ng eroplano pagkatapos ng nakaraang makasaysayang insidente. Lahat ng bansa ay nagtaas ng alerto. Ang anumang eroplano na hindi papansin ang babala ay ituturing na nagsasagawa ng pag-atake ng sabotahe. Ang sinumang bansa ay may karapatang barilin ng walang kondisyon. Colin. Si Colin kanina ay kalmado, ngunit biglang naging balisa at takot. Mapipilitan siyang anyayahan ng kapitan na bumalik sa sabungan. Gayunpaman, kinuha ng kapitan ang radyo at malapit nang sumagot. Ngunit natuklasang sira ang kagamitan sa komunikasyon. Colin. Si Colin ay nakatayo sa isang tabi. Nakita ito at hindi maiwasang magsisi sa kanyang padalos-dalos na pagkilos kanina. Sa pagkakataong ito, talagang malaki ang problema nila. Halos kasabay noon, ang mga pasahero. Sa loob ng cabin, nakita rin nila ang mga eroplanong pandigma sa labas ng bintana. Taliwas kay Colin, ang mga pasahero ay talagang nagnanais na makita sila ng mga eroplanong pandigma. Para sa kanila, ito ay isang napakabihirang pagkakataon na humingi ng tulong. Isang matapang na flight attendant ang nagpasya na isapanganib ang kanyang sarili. Tahimik siyang lumapit sa unang hanay ng upuan malapit sa bintana. Sinamantala niya ang pagkakataon na ang mga hijacker ay nagpapaikot-ikot. Binuksan niya ang kurtina at idinikit ang kanyang mukha sa bintana. Kahit na sinubukan ng flight attendant na humingi ng tulong, mabilis siyang nahuli ng mga hijacker. Ngunit nakamit niya ang kanyang layunin, nakuha niya ang atensyon ng mga piloto. Sa eroplanong pandigma, kahit ang labis na takot sa mukha ng flight attendant o ang mga baril sa kamay ng mga hijacker, lahat ay nagpapatunay na ang eroplanong ito ay na-hijack. Ang dalawang piloto sa eroplanong pandigma ay nasa posisyong handa, laging handang barilin ang eroplano. Ngunit bago isagawa ang misyon, tumawag pa rin ang piloto sa control center. Sa London Control, kinumpirma na ang Foreign Secretary ay nakikiusap sa gobyerno ng Romania na bawiin ang combat order. Ngunit sa sitwasyong iyon, aling bansa ang mangingibig na payagan ng isang hijack na eroplano na lumipad sa kanilang airspace, maliban kung mapatunayan ng panig ng London na ang target ng mga hijacker ay hindi Romania. Kung hindi nila babawiin ang utos. Biglang nahirapan ang Foreign Secretary dahil hindi rin nila alam ang tunay na layunin ng mga hijacker. Habang nag-uusap ang gobyerno ng UK at Romania, ang negosasyon ni Sam sa kabilang panig ay talagang umuunlad na. Nakita niya na ang batang hijacker ay lalong nanghihina. Ginamit muli ni Sam ang pamilya bilang kondisyon sa palitan. Hinikayat niya ang hijacker na tumawag sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng lahat, ito ay maaaring ang kanyang huling mga salita. Naunawaan ng batang hijacker ang kanyang kasalukuyang kalagayan sa kalusugan. Siya ay nagsignal kay Sam na kunin ang telepono sa kanyang bulsa. Sa loob, si Sam ay lihim na natutuwa. Tila sa wakas ay nakamit na niya ang kanyang layunin. Matapos kumpirmahin na ang telepono ay may wifi signal, agad siyang tumawag sa voicemail ng kanyang dating asawa. Ngunit upang hindi maghinala ang hijacker, nagkunwari siyang tumatawag sa ina nito. Hindi lamang iyon, sinadya pa niyang basahin ang numero ng telepono ng ina ng hijacker. Nagkunwaring kinukumpirma. Ang tunay na layunin ay upang ibunyag ang mahalagang impormasyong ito sa kanyang dating asawa. Pagkatapos, ibinigay ni Sam ang telepono sa hijacker. Hindi nito maintindihan kung ano ang nangyayari. Sinimulan niyang mag-iwan ng mensahe para sa kanyang ina. Sa loob, si Sam ay may halo-halong damdamin. Ang dating asawa ni Sam, pagkatanggap ng voice message, ay agad na nakipag-ugnayan sa kanyang kasintahang pulis. Si Daniel, sa oras na iyon, ay inanyayahan din sa Emergency Response Center. Sinusubukan nilang alamin ang identidad ng mga hijacker sa lahat ng paraan. Batay sa numero ng telepono na ibinigay ni Sam, sinundan nila ang mga bakas. Sa wakas, nakumpirma na nila ang pagkakakilanlan ng mga hijacker. Ang mga taong ito ay pawang mga mamamayan ng UK. Lahat sila ay kabilang sa isang malaking organisasyong kriminal sa UK. Ang saklaw ng kanilang mga krimen ay nasa loob ng UK. Sa madaling salita, ang kanilang target ay ang UK at ang landing point ay nasa London. Kaya ang London ang tunay na huling target ng grupong ito. Matapos malaman ang mahalagang pahiwatig na ito, ang Foreign Secretary ng UK ay agad na nagpaalam sa gobyerno ng Romania.
Sa sandaling iyon, ang dalawang eroplanong pandigma sa himpapawid ay handa ng magpaputok. Pinuntirya ng piloto ang pampasaherong eroplano at inilagay ang kanyang kamay sa pindutan. Biglang nagbigay ng bagong utos ang nakatataas, itigil ang pagpapaputok. Agad na nawala ang dalawang eroplanong pandigma sa malawak na dagat ng ulap. Ang mga tauhan sa control center ay nakatitig sa malaking screen. Nang makita nilang nawala ang radar ng dalawang eroplanong pandigma, lahat ay napabuntong hininga ng gamaan ang loob. Sa loob ng cabin ng eroplano, ang kalagayan ng batang hijacker ay lalong lumalala. Nawalan ng malay dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Hindi na siya nakayanan at nawalan ng malay. Hindi na kayang tingnan pa. Sumigaw si Sam patungo sa cabin, nagtatanong kung may doktor ba doon. Ang doktor na nakasuot ng pulang damit kanina, sa pagkakataong ito ay hindi na nag-atubili. Bagkus ay binuksan na lamang ang reading light sa itaas. Hindi pinansin ang pagtutol ng kanyang asawa. Lumapit siya sa tabi ng hijacker na ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagligtas ng buhay at paggamot ay kanyang tungkulin. Matapos suriin, natuklasan ng doktor na ang swero ay tumagas sa baga ng hijacker, na nagdulot ng hirap sa paghinga at humantong sa coma. Ngayon, kailangan lamang magpasok ng tubo sa kanyang dibdib upang maibalik ang kanyang paghinga. Pagkatapos ng diagnosis, kumuha ang doktor ng ballpen. Minarkahan niya ng letrang ang dibdib ng hijacker, pagkatapos ay sa tulong ni Sam, mabilis nilang naisagawa ang pagpasok ng tubo. Ang batang hijacker ay nailigtas sa panganib. Bumalik ang normal na paghinga. Ang mukha ni Sam ay nagpakitang siya ay masaya. Mukhang ang lahat ay nagiging maayos. Gayunpaman, nang umuwi ang dating asawa ni Sam mula sa trabaho, natuklasan niyang nawawala ang kanyang anak na lalaki, walang bakas. Ang malaking bahay ay naging napakalamig. Kahit anong tawag mo ng malakas, walang sagot mula rito. Ang kalihim ng panloob ay nakatanggap ng isang lihim na dokumento pagkatapos ng pulong. Pagkabukas ng sobra, natuklasan ng kalihim na ang laman ay ang kahilingan ng mga hijacker. Galit na galit siya at agad na nagulat sa kanyang nakatataas. Tinawagan ng nasasakupan ng kalihim ng ugnayang panlabas upang ipaalam ang tungkol sa hijacker. Ang batang hijacker ay nakaligtas sa panganib. Ang pinuno na may balbas. Pagkatapos pigilan ng doktor, pinaalis ni Balbas si Sam pabalik sa kanyang upuan. Nang tumalikod si Sam, hindi sinasadyang narinig niya ang hijacker na nasa sahig na nagsasabi kay Balbas na kanina ay tumawag siya sa nanay ni Sam. Maingat na pinag-isipan ni Sam ang pahayag na ito. Sa wakas ay napagtanto niya ang sikreto. Sa pahayag ng hijacker, hindi niya sinabing nanay ko, kundi nanay ni Sam. Ibig sabihin, magkapatid sila ng hijacker at ni Balbas. Agad na, si Sam ay nag-iisip kung paano gagamitin ang impormasyong ito upang malutas ang banta. Hindi sinasadyang napansin niya sa id ng crew, na nakadikit sa dibdib ng co-pilot ang simbolo ng ibang bansa. Nagmamadaling bumalik si Sam sa kanyang upuan, kumuha ng papel at panulat, at gumuhit ng dalawang paalang na guhit, dilaw at berde. Pagkatapos, ipinakita niya ito sa katabing pasahero upang tukuyin kung aling bansa ang simbolo. Agad na sinabi ni Hugo kay Sam na bandila ito ng Italia, ngunit sinabi ni Sam na mali ang pagkakahawak ni Hugo sa papel. Kailangan paikutin ng pahiga ang papel. Isang babaeng pasahero ang nakakita at may kumpiyansang nagsalita. Ito ang bandila ng Hungary. Ang kapitan na nasa tabi ay nakarinig ng grupo at nagpaalala ang kapitan na may 15th minuto na lang bago sila pumasok sa airspace ng Hungary. Sam, narinig ito ni Sam at tila may iniisip. Tila siya ay nakaisip ng paraan upang iligtas ang lahat. Sa oras na ito, 4 na oras nang na-hijack ang eroplano. Ang mga kasabwat ng mga hijacker ay nagpadala ng lihim na liham sa kalihim ng panloob. Ang nilalaman ay dapat palayain ang dalawang mapanganib na kriminal na nakakulong bago lumapag ang eroplano sa London. Kung hindi, lahat ng pasahero ay mamamatay. Agad na pumunta ang kalihim ng panloob sa sentrong pagtugon sa emerhensya at kinuha ang mga talaan. Natuklasan ng lahat na ang dalawang mapanganib na kriminal ay pinangalanang sina Iga at John, mga senior manager ng isang multinational corporation. Dahil nagtayo sila ng malaking network ng drug trafficking. Ang dalawang ito ay hinatulan ng 35 taon sa bilangguan. Ilang buwan na ang nakalilipas at kasalukuyang nakakulong sa Royal Prison. Sa puntong ito, naunawaan na ng lahat ang tunay na layunin ng mga hijacker. Tila hindi ito isang pag-atake ng terorismo, kundi isang krimen na maingat na pinlano at inorganisa. Sa loob ng eroplano, inihanda ni Sam ang co-pilot na bihasa sa Hungarian, upang makipag-ugnayan sa Hungarian Control Center at ipaalam ang hijacking. Pagkatapos, humanap ng paraan upang mapalapag ang eroplano sa Hungary, sa gayon ay iligtas ang lahat. Sabi at gawa, hayagang hinanap ni Sam si Balbas at sadyang pinalaki ang kalagayan ng batang hijacker. At sinabing kung hindi magagamot, hindi siya makakalampas ng 1 oras. Nag-alinlangan si Balbas, naalala niya na kanina ang doktor, ay malinaw na sinabi na stable na ang kalagayan ng nasugatan. Bakit biglang naging kritikal? Dahilan ni Sam na nagsinungaling ang doktor dahil sa takot. Ang totoo,
ang nakababatang kapatid ni Balbas, ay hindi makakalampas ng 1 oras. Nang marinig ito, nagulat si Balbas. Kahit na, hindi pa niya isiniwalat na ang hijacker, ay kanyang kapatid. Ipinahayag ni Sam ang kanyang hinuha, na nagpatahimik kay Balbas. Upang kumpirmahin ang kalagayan ng kanyang kapatid, nagpasya siyang hanapin ang doktor mismo. Kung malaman niyang nagsinungaling si Sam, personal niyang papatayin ang isang crew member. Pagkaalis ni Balbas, agad na tumawag si Sam sa telepono sa gali. Nang sagutin ng doktor ang tawag, ilang mahahalagang salita lang ang narinig niya. Wala pang 1 oras, narinig mula sa labas ang yabag ni Balbas. Pumasok siya na may mabagsik na mukha at tinanong ang doktor kung gaano pa katagal ang kapatid niya. Noon lang naunawaan ng doktor ang kahulugan ng senyales kanina. Mabilis niyang sinagot na wala pang 1 oras. Nabigatan ang mukha ni Balbas. Tila napilitan siyang magpalapag ng eroplano, ng emergency sa pinakamalapit na airport sa lalong madaling panahon. Kasalukuyan, ang eroplano ay nasa airspace ng Hungary. Si Balbas, sa kabila ng pagtutol ng ibang hijacker, matigas na, gustong magpa-emergency landing sa Hungarian airport. Sumenya si Sam sa kapitan, pagkatapos ay palihim na pumunta sa tabi ng co-pilot at sinabi sa co-pilot na gamitin ang Hungarian sa pakikipag-usap sa control center. Sa pagkakataong ito, magpadala ng signal ng tulong. Ito ang tanging pagkakataon nila, dapat talagang hawakan ito. Biglang naramdaman ng co-pilot ang bigat ng responsibilidad, at agad na pumasok sa cockpit. Samantala, ipinapaliwanag pa rin ng kapitan kay Balbas, na hindi siya marunong ng Hungarian at ang lokal na control center ay kakaunti lamang ang alam na basic English. Upang kumbinsihin ang kabilang panig na payagan silang lumapag ng emergency, kailangan nila ng co-pilot na bihasa sa Hungarian. Siya ang makikipag-usap upang hindi magloko ang co-pilot. Sa pagitan ni Balbas at isang babaeng hijacker, mahigpit nilang binabantayan. Napakabilis ng pagkilos. Nakakonekta na ang co-pilot sa control center ng Hungary. Una, sa English ay nagulat siya sa tauhan, na normal ang lahat sa flight na ito. Mayroon lang sugatan na pasahero na nangangailangan ng emergency medical service. Sa wakas, sa Hungarian, ay isiningit niya na ang eroplano ay na-hijack. Napansin ng mga hijacker sa likod na may mali. Hawak ang baril, binalaan ng co-pilot na huwag gumawa ng katusuhan. Napilitan ng co-pilot na mag-Ingles sa control center, na ang eroplano ay 19 na minuto na lang ang layo sa airport. Humihingi ng permiso na lumapag sa Hungary airport. Ang control center, pagkatapos makatanggap ng impormasyong ito, agad na nag-deploy ng mga puwersa. Ang mga armadong puwersa malapit sa airport. Matapos ang maingat na pag-aayos, ang namamahala sa control center ay pumayag sa kahilingan ng co-pilot na lumapag. Ginamit pa niya ang Hungarian upang sabihin sa co-pilot na handa na ang mga armadong puwersa. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag ang co-pilot. Sinimulan niyang bawasan ang altitude ng eroplano. Noon, napansin ng matandang naka-floral shirt na bumababa ang eroplano. Bigla siyang pumasok sa cockpit at hinarap ang bearded. Bakit mo ginagawa yan? Hindi mo ba alam na masisira nito ang plano? Ang bearded ay determinado na iligtas ang kanyang nakababatang kapatid. Ganap na hindi pinapansin ang pagtutol ng matanda. Matigas ang ulo na pilitin ng eroplano na mag-emergency landing sa Hungary. Ang matanda ay tila tinamaan ng kidlat, nawalan ng malay, naglakad ng nanginginig patungo sa office. Hawak ang baril, pinilit ang doktor na magulat sa bearded, na ang nakababatang kapatid niya ay ligtas na sa panganib. Hindi kailangan ng emergency landing. Si Sam ay natakot na masira ng matanda ang kanyang magandang plano, kaya nagmadali siyang umakyat at pinayuhan ng matanda na ipagpatuloy ang psychological tactics. Sinabi na kung hindi agad magamot, ang kanyang mga kasamahan ay mamamatay. Kaya mo bang pikit mata na panoorin ang iyong mga kasamahan na mamatay? Biglang naging mabigat ang ekspresyon ng matandang naka-floral shirt. May takot sa mukha. Sinabi niya kay Sam, kung hindi susundin ang orihinal na plano, sila at ang kanilang pamilya ay papatayin ng boss. Ang nasa likod ng kriminal na organisasyon, ang pamilya ni Sam ay hindi rin makakatakas sa kapalarang ito. Nagulat at naguluhan si Sam kung bakit ang kanyang pamilya ay nadamay dito. Inamin ng matanda na noong kusang nagpakita si Sam ng kabaitan sa mga hijacker. Kinuna nila ng litrato ang impormasyon sa pasaporte mo at ipinadala sa organisasyon. Nang mukhang nagdududa pa si Sam, mabilis na humarap ang matanda sa batang hijacker na nakahiga sa sahig. Upang kumpirmahin, dahan-daang tumango ang hijacker bilang pag-amin. Dagdag pa ng matanda, ang ama ng batang hijacker ay nagtrabaho rin dati para sa organisasyon. Sa huli, dahil sa pagsuway, pinatay siya ng organisasyon. Ang kalupitan ng organisasyon ay nagpangyari kay Sam. Hindi makapaniwala. Siya ay nahaharap sa isang pagpili. Napakahirap,
Iligtas ba ang kanyang pamilya o iligtas ang mga pasahero sa eroplano, kasabay nito, sa airport ng Hungary? Lahat ng armadong puwersa ay may dalang baril at kumpletong kagamitan. Naririnig ang dagandong sa itaas, papalapit ng papalapit. Lahat ay hinihinga ang kanilang paghinga, nakatutok, naghihintay na saluhin, at hulihin ang mga hijacker sa isang bagsakan at iligtas ang lahat ng pasahero. Sa loob ng eroplano, pinaalalahanan ng flight attendant ang mga pasahero na mag-fasten ng seatbelt, malapit ng lumapag. Sumulyap si Sam sa sahig. Nakita niya ang batang hijacker na gumagalaw ang labi, tila may sasabihin. Si Sam, nakinig ng mabuti at sa kanya naunawaan na siya ay nagsasalita, na nagsasabi na ayaw niyang lumapag ang eroplano. Pagkatapos mag-isip, si Sam ay gumawa ng desisyon. Nang makita na malapit ng lumapag ang eroplano, mabilis siyang humarap sa bearded at idineklara na hindi dapat lumapag ang eroplano. Nang marinig ito, galit na nagmura at tinanong si Sam, "Ano ba talaga ang gusto mo?" Mahinahong ipinaliwanag ni Sam na ito ay kagustuhan ng nakababatang kapatid ng bearded. Siyempre hindi naniwala ang bearded, ngunit nang bumalik sila sa office, natuklasan na ang batang hijacker ay pumanaw na. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring humahawak sa tubo na ginagamit niya para huminga. Ang bearded ay nagdalamhati, lumuhad sa sahig sa tabi ng kanyang nakababatang kapatid, dahil ayaw niyang madamay ang kanyang kuya at pamilya. At para hindi na mag-alinlangan pa ang bearded, ay pinili niyang isakripisyo ang sarili. Nagwakas ang kanyang batang buhay. Hindi na kailangan pang lumapag ang eroplano. Sam, kinuha ang telepono at tumawag ng emergency sa co-pilot, sinabing lumipad papuntang London. Ang mga armadong puwersa sa lupa ay napatingin na lang sa eroplano na dahan-daang lumipad, paakyat sa himpapawid hanggang sa tuluyang mawala sa abot tanaw. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka, hindi maintindihan kung ano ang nangyari sa eroplanong ito. Ang camera ay lumipat sa lupa. Ang anak ni Sam ay hindi pa rin matanggap ang bagong boyfriend ng kanyang ina na si Daniel. Nang makita ang kanyang ina at si Daniel na magkadikit, sa galit, pinili ng bata na tumakas sa bahay. Mag-isang pumunta sa bahay ng kanyang ama, gustong makasama si Sam pag-uwi nito. Sa kabilang banda, sinundan ni Police Daniel ang lead. Gamit ang numerong iyon, matagumpay na natagpuan ang address ng ina ng bearded. Sa paulit-ulit na panghihikayat ni Daniel, sa wakas, sinabi ng ina ng bearded ang katotohanan, ang dalawang magkapatid, at ang kanilang ama ay nagtrabaho para sa isang kriminal na organisasyon. Ang kanilang ama ay dati dahil sa pagsuway sa organisasyon, ay pinatay. Ngayon ang dalawang magkapatid ay pinilit namang hijack ng eroplano. Kung hindi nila gagawin ng maayos ang misyon, sila ay papatayin. Upang protektahan ang kanyang mga anak, ang ina ng bearded ay tumangging magbigay ng anumang impormasyon. Inisip ni Daniel na walang makakapagpabago sa determinasyon niyang protektahan sila. Ang anak ng isang ina, sa oras na ito ay humiling ang matandang babae na pumasok sa banyo. Upang kumalma ng kaunti, hindi siya pinigilan ni Daniel at matiyag ang naghintay sa labas ng sala. Sana ay magtiwala siya sa pulis, ngunit napakatagal na ang lumipas. Hindi pa nakikita ni Daniel na lumabas siya, may pakiramdam na may hindi tama. Sinira niya ang kandado ng pinto ng banyo at sa kanya napagtanto na nakatakas na ang babae sa likod na pinto. Daniel, nagmamadali siyang humabol ngunit napagtanto niya na huli na siya ng isang hakbang. Umakyat siya sa harang at tumayo sa gitna ng abalang kalsada kung saan dumaraan ang mga sasakyan. Upang protektahan ang kanyang mga anak, nais niya lamang palayain ang kanyang sarili. Sa oras na ito, sa control center ng London, isang balita, nakakagulat na ikinilabot ng lahat ng tauhan. Nakatanggap ng ulat ng krimen, natagpo ang biktima ay isang babaeng empleyado, seguridad ng paliparan na lumitaw dati. Ang mga brutal na kriminal ay pinatay ang buong pamilya niya. Natagpuan ang biktima sa banyo. Bukod dito, ang empleyadong si Hassan, na nagbabalak mag-imbestiga sa sitwasyon ay natagpuang patay sa bahay ng babaeng security personnel. Ang mga tauhan ng control center ng emergency response, matapos panoorin ang CCTV footage, ay naunawaan na ang dahilan ng pagkamatay ng babaeng security personnel. Dati, siya ay pinagbantaan ng mga hijacker tungkol sa pagdadala nila ng mga armas sa eroplano, at hindi siya nagsalita. Pagkatapos ng insidente, upang itago ito sa iba, ang organisasyon ng kriminal sa likod ay direktang pinatay ang babaeng empleyado. Ang Ministro ng Ugnayang Panlabas at Ministro ng Panloob ay personal na nasaksihan ang panganib ng ang mapanganib na grupong kriminal na ito. Natatakot sila na kahit sumunod sa kahilingan na palayain ang dalawang mga mapanganib na bilanggo, ngunit tutuparin kaya ng mga hijacker ang kanilang pangako na garantiyahan ang kaligtasan ng mga pasahero. Sa mismong oras na ito, dalawang mamamatay tao na nagkunwaring mga tagalinis. Matapos patayin ang pamilya ng security personnel, palihim silang pumasok sa bahay ni Sam. Ang anak ni Sam na nasa ikalawang palapag ay hindi sinasadyang nakarinig ng ingay kaya sumilip sa ibaba, ngunit nang makita niya ang nasa likod ng dalawang iyon, napagtanto niyang sila ay hindi mabuti ang intensyon. Mabilis siyang bumalik sa kanyang silid ng tahimik, palihim na nagtago sa ilalim ng kama. Hindi nagtagal,
Matapos nilang lusutan ang unang palapag, itinutok ng mga mamamatay tao ang kanilang mga baril at umakyat sa ikalawang palapag ayon sa utos. Kailangan nilang kontrolin ang pamilya ni Sam, para mapilitan si Sam na sumuko. Kaya ang anak na lalaki na, nasa mapanganib na sitwasyon, makaliligtas kaya, ang anak ni Sam ay gustong tumawag ng pulis, ngunit nang hapan ang kanyang bulsa, napagtanto niyang naiwan niya ang kanyang telepono sa ibaba. Sa kabutihang palad, nakita niya sa ilalim ng kama, isang lumang teleponong may cable. Plano niyang samantalahin ang sandaling hindi pinapansin ng mga kriminal para tumawag sa pulis. Sa oras na ito, isang oras na lang ang natitira bago lumapag ang eroplano. Napilitan ng ministro ng panloob na sundin ang kahilingan. Ipinahayag na palalayain ang dalawang mapanganib na bilanggo, ngunit ito ay isang pansamantalang hakbang lamang ng gobyerno. Hindi niya talaga balak palampasin ang dalawang kriminal na ito. Sa sandaling ligtas na lumapag ang eroplano, agad silang magpapadala ng pulis upang dakpin muli ang mga kriminal. Agad na tumawag ang ministro ng ugnayang panlabas sa daungan at paliparan, upang mag-set up ng isang mahigpit na network upang pigilan ang mga kriminal na makatakas. Ang kulungan, matapos makatanggap ng utos, hindi lamang palalayain ang dalawang kriminal na sina Iga at John, kundi maghahanda rin para sa kanila ng isang kotse at isang telepono. Dalawang kriminal ang walang pakundangan na sumakay sa kotse. Bago umalis, nagmayabang pa sila at nagbabala sa pulis na huwag silang sundan o harangin. Kung hindi, papatayin nila ang isang pasahero sa eroplano. Ang pulis syempre ay hindi basta-basta palalampasin sila. Nagtanim na sila ng tracker sa kotse at telepono ng dalawang kriminal dati pa. Si Daniel, na nasa kritikal na misyon, ay muling inatas ang sundan ang mga ito. Ang lahat ng tauhan ng control center ay maingat na pinagmamasdan ang monitor. Sa lahat ng oras, binabantayan nila bawat galaw ng mga kriminal. Sa oras na ito, natanggap ang ulat ni Daniel mula sa unahan. Natuklasan niya ang daang pinili ng mga kriminal, ay diretso sa isang maliit na paliparan sa katimugang England. Pinaghihinalaan niya na ang dalawang ito ay may balak na sumakay ng pribadong eroplano, at tumakas sa ibang bansa. Nakatanggap ang control center ng balita na ito at agad na nagulat sa air traffic control upang subaybayan ng mahigpit. Kasabay nito, matapos matuklasan ng mga kriminal na sila ay sinusundan, huminto sila sa gitna ng kalsada. Si Iga na kalbo, na may mukhang mapang-akit, ay lumakad patungo sa kotse ni Daniel. Kinuha ang telepono na ibinigay ng organisasyon kanina at inilagay sa bubong ng kotse. Pagkatapos, sinenyasan si Daniel na sagutin ang telepono. Hindi maintindihan ni Daniel kung ano ang larong ito ng mga kriminal. Anong klaseng laro ba ito? Matapos kunin ang telepono, narinig lamang niya sa kabilang linya ang labis na mapagmataas na boses ni Iga. Sinabi kay Daniel na malinaw na binalaan na ang pulis, na huwag sumunod, ngunit binaliwala nila ito. Ngayon, oras na upang harapin ang parusa. Naguguluhan ang mukha ni Daniel, hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Iga sa harapin ang parusa. Sa oras na ito, sa eroplano, ang leader ng mga hijacker na si Jodia, nakatanggap ng mensahe na ang laman ay dapat patayin agad ang isang pasahero, kunan ng litrato at ipadala sa organisasyon. Hindi sinasadyang lumipat ang tingin ng lalaking balbas sa babaeng stewardess sa tabi. Mula sa tingin ng hijacker, naunawaan ni Sam na may mali. Agad siyang tumayo upang tingnan. Sa oras na ito, nakita niya na ang lalaking balbas ay naghahanda na sakalin ng stewardess. Pinigilan siya ni Sam. Ang lalaking balbas ay nagsabi na wala siyang magagawa. Ito ay utos. Ang utos mula sa itaas ay dapat sundin ng walang kondisyon. Sam, naisip ko noong unang pagsabog, hindi ba't may isang pasahero na pinatay ng balbas? Ang biktima ay nasa banyo, at ang balbas. Biglang nagising ang balbas at pinakawalan ang flight attendant. Pagkatapos ay inutusan si Sam na pumasok sa banyo upang kunan ng larawan ng biktima. Di nagtagal, ang larawan ng kapaspalad na pasahero ay naipadala sa telepono ni Iga. Ini-forward niya ang larawan kay Daniel kasama ang mensahe. Ito ang kahihinatnan ng hindi pagsunod kay Daniel. Kanina ay naguguluhan pa. Ngayon ay naintindihan na ang ibig sabihin ni Iga. Si Iga ay mabilis na huminto sa tabi ng kalsada at ipinadala ang larawan ng biktima sa command center. Lahat sa crisis response ay nakaramdam ng ginaw at panginginig. Tila minamaliit pa nila ang kalupitan ng dalawang kriminal na ito. Bumalik sa eksena sa eroplano, bumalik si Sam sa kanyang upuan. Dahil sa takot pa rin sa nangyari, sinabi niya kay Hugo na ang sindikato sa likod ay nagsimula ng kumilos. Kapag naibigay na ang ganitong utos, mahirap tiyakin na walang pangalawa o pangatlong beses. At sa oras na iyon, may mga inosenteng pasahero na mamamatay. Naramdaman ni Sam na ang mga hijacker ay lubhang naapektuhan. Bukod dito, tila hamina na ang kanilang pagkakaisa. Magagamit nila ang pagkakataong ito upang maglunsad muli ng kontra-atake. Ngunit ang problema ay kung paano nila maipapaalam ang ideyang ito sa lahat ng pasahero sa eroplano. Sam, nagkaroon siya ng ideya. Una,
Pinakuha kay Hugo ang isang maliit na gunting mula sa kanyang bulsa. Ito ang kinuha niya mula sa first aid kit. Pagkatapos, inutusan niya si Hugo na putulin ang plastic tie sa kanyang pulso. Dahil masyadong mahigpit ang tali, nagdulot si Hugo ng ingay sa paghila. Narinig ito ng balbas at lumapit. Sinilip ang tali sa kamay ni Sam. Buo pa rin ito. Tapos tumingin kay Hugo. Wala namang kakaiba. Nang umalis ang balbas, dahan-daang inalis ni Sam ang kanyang kamay sa tali. Pero nauna si Sam bago pa dumating ang balbas. Naputol na niya ang tali bago pa ito lumapit. Ito ay isang trick lang. Habang iniisip ni Sam kung paano ipaalam sa lahat, ang mga pasahero ay magkasamang lumaban, bigla niyang nakita ang karton ng gatas ng babaeng katabi. Doon ay may nakasulat na handa ng kumilos, Sam. Desidido niyang kinuha ang karton at pinaliguan ng bilog ang advertisement na iyon para idiin. Pagkatapos ay ipinasa niya ito sa mga tao, mula kamay hanggang kamay. Mabilis itong naipasa mula sa first class hanggang sa economy class. Lahat ay nakaramdam ng matinding pananabik. Ngayon, 4 na lang ang natitira sa mga hijacker. Kung magtutulungan ng 200 tao, tiyak na matatalo nila ang 4 na iyon. Ang mga pasahero sa likod, nang makita ang senyales, hindi na nila napigilan ang excitement. Nagsimula silang gumawa ng mga armas mula sa mga hanger, hairpins, at tali. Ang mga maliliit na bagay na madaling makuha ay maaaring maging sandata. Kabaligtaran ng damdamin at paghahanda ng mga pasahero. Ang Ground Crisis Center, pagkatapos malaman ng balita na may isang pasaherong namatay, ay napunta sa isang dilema. Kung dapat pa bang sundan ang 2 kriminal. Kung ipagpapatuloy ang paghabol, mas maraming pasahero ang mapapahamak. Kung hahayaan silang makatakas sa ibang bansa, mahihirapang dalhin sila sa hustisya. Ang Home Secretary ay ayaw silang pakawalan, kaya nagpa siya na patagilan ng oras. Sa ruta ng pagtakas, sinadya niyang magdulot ng aksidente. Inayos niya ang isang aksidente sa trapiko na papalapit kay Iga. Agad na nakita ni Iga na ito ay police trick para patagilan. Galit na galit siya at tinawagan si Daniel. Hindi nakinig sa paliwanag. Minura si Daniel. Pilit na ipinaliwanag ni Daniel na hindi ito police trick, aksidente lang. Iga ay hindi nakinig at binalaan si Daniel. Ang hindi pagsunod ng pulis sa kasunduan ay umabot na sa limitasyon niya. Mabilis silang magbabayad para sa kanilang ginawa. Matapos ibaba ang tawag, lumiko si Iga sa isang maliit na kalsada. Dito ay makapal ang mga puno, hindi lang sa mapa. Hindi makita ang galaw ng sasakyan, kahit ang flycam. Mahirap din ay record ng flycam. Ang mga tauhan sa center ay nakatitig sa screen, takot na sa isang saglit, makaligtaan at makatakas ang 2 kriminal. Ngunit kakaiba, hindi nagtagal ay tumigil ang sasakyan sa lugar. Habang nagtataka ang lahat kung ano ang nangyari, ang sasakyan ng mga kriminal ay umandar muli patungo sa pribadong paliparan. Di nagtagal, nakatanggap muli si Daniel ng tawag mula kay Iga. Ipinagmalaki niya na malapit nang makatanggap si Daniel ng isang larawan. Kung hindi pa rin makikipagtulungan ng pulis sa eroplano, mas maraming pasahero ang mamamatay. Pagkatapos ibaba ang tawag, agad na nagulat si Daniel sa crisis center. Ang Home Secretary ay matigas na hindi binabawi ang utos. Nanumpa siya na dapat mahuli ang 2 kriminal at mahatulan. Ang pahayag na ito ay ikinagalit ng Foreign Secretary. Ibig bang sabihin ay hahayaan niyang mamatay ang kanyang mga mamamayan? Ang kalihim ng lokal na pamahalaan ay natahimik dahil sa pagtutol. Sa kabilang bahagi ng eroplano, ang lalaking may balbas ay nakatanggap ng mensahe mula kay Iga. Ang nilalaman ay agad na patayin ng isang pasahero at kunan ng larawan na ipadala kay Sam. Ngayon ay napansin niya ang pagbabago ng ekspresyon ng lalaking may balbas. Nakita niya ang kilos ng lalaki na sinusuri ang bilang ng mga bala. Lalo siyang naniwala na magsisimula na ang ikalawang pagpatay. Ang mensahe sa kahon ng gatas ay alam na ng karamihan sa mga pasahero. Nang malapit nang dumating sa huling hanay ng upuan, napansin ng itim na terorista ang kakaiba. Inagaw niya ang kahon ng gatas at tiningnan ang nakabilog na advertisement. Doon ay handa ng kumilos ang itim na terorista. Hindi niya napigilan ang galit. Naglakas loob kang maglaro sa harap mismo ng aming mga mata. Agad niyang ibinigay ang kahon ng gatas sa lalaking may balbas. Ngayon ay biglang naalala ng lalaking may balbas na nakita niya si Hugo kanina. May hawak na panulat sa bibig. Tiyak na siya ang bomb ilog sa kahon ng gatas. Galit na galit ang lalaking may balbas. Dumiretso siya sa harap ni Hugo. Pinabasa niya ng malakas kay Hugo ang utos na ipinadala ni Iga. Nang si Hugo ay nanginginig na nagsasalita ng magulo. Si Sam ay tumayo bilang pagtatanggol. Sinabing lahat ay kanyang ideya. Kung kailangan talagang patayin ng isang pasahero, ako na lang ang piliin. Ang lalaking may balbas ay nakatitig ng galit. Handa na siyang pumutok. Ang flight attendant ay tumakbo palapit. Sumigaw siya na humihingi ng awa para kay Sam. Pagkatapos ng lahat, si Sam ay minsang nagligtas sa bunsong kapatid ng lalaking may balbas. Sa sandaling ito, ang pag-iisip ng lalaking may balbas ay halos bumagsak na.
Sumigaw siya. Sino ba talaga ang dapat patayin? Ang lahat ng pasahero ay nagkatinginan, walang nang ahas na gumawa ng ingay. Sa sandaling ito, sa command center, nakatanggap sila ng balita mula sa pinangyarihan. Lahat ng mga armadong tauhan ay nasa posisyon na at handa na. Kapag lumitaw na ang sasakyan ng dalawang kriminal, magsisimula na agad ang operasyon. Ang kalihim ng panlabas ay nag-aalala para sa kaligtasan. Ang panganib ng mga pasahero ay nagmakaawa sa kalihim ng lokal na pamahalaan na kanselahin ang utos. Ngunit sinabi ng kabilang panig na nagsimula na ang operasyon at hindi na ito maaaring bawiin. Nang ang sasakyan ng mga kriminal ay dahan-daang pumasok sa paliparan, lahat ng armadong puwersa ay dumiretso at sumalakay. Nakuha nila ang 2 tao sa sasakyan ng walang laban. Ang kalihim ng lokal na pamahalaan ay nagpakita ng mukhang nasisiyahan. Ngunit sa susunod na segundo, iniulat sa kanya na ang 2 nasa sasakyan ay hindi ang mga kriminal. Napag-alaman na sila ay nahulog sa palo ng 2 ito. Kanina, nang dumaan sa maliit na kagubatan, lihim na huminto sina Iga at John sa gitna ng kalsada, at perpektong nakipagpalit sa 2 kahalili. Matapos makatakas, muling, kinuha ni Iga ang kanyang telepono at nagpadala ng utos na simulan ang aksyon, saka umalis ng mayabang. Sa eroplano, hawak pa rin ng lalaking may balbas ang baril at naghahanap ng susunod na biktima. Ang mga pasahero ay napanganga, hindi nang ahas na gumawa ng anumang tunog. Biglang hinawakan ng lalaking may balbas ang isang babaeng pasahero, handang gamitin siya bilang kapalit. Napagtanto ni Sam na, kung hindi siya kikilos, huli na ang lahat, kaya nagdesisyon siya ng mabilis. Sinunggaban niya ang lalaking may balbas mula sa likuran, at nagbuno silang 2. Habang nag-aaway sila, ang ibang mga pasahero ay nagsimula ring kumilos. Isang lalaking pasahero, habang hindi napapansin ng matandang naka-floral shirt, dumiretso at inagaw ang plastic bag at tinakpan ang ulo ng matanda mula sa likuran. Unti-unting bumabaliktad ang sitwasyon. Nang ang kapitan ay malapit ng tumayo upang pumunta sa sabungan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang babae, na nasa katanghaliang gulang at nakaputing blusa ay tumayo mula sa kanyang upuan. Dumiretso siya sa banyo, at pagkatapos ay kumuha ng baril mula sa kanyang bag. Nagmarcha siya ng mayabang sa harap. Inakala ng lahat na haharapin niya ang mga terorista. Ngunit sa halip, direkta niyang pinatay ang kapitan. Pagkatapos ay ikinulong niya ang sarili sa sabungan. Ang lahat ay nagulantang. Ano nga ba ang pinagmulan ng babaeng ito? Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Bumalik tayo sa kalagayan ng anak ni Sam, ang batang lalaki na si. Nang bumaba ang mga magnanakaw, matagumpay silang nakarating sa storage room. Inayos nila ang cable, pagkatapos ay agad na nagulat sa pulis. Binuksan ng magnanakaw ang TV, kung saan ipinapalabas ang balita tungkol sa mapanganib na kaganapan sa flight na ito. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalaki ng mga mausisa, ang hijacking ay lalong naging sensational. Ito ay naging isang nakakagulat na balita na alam ng lahat, at ito rin ay isa sa mga layunin ng organisasyon. Ang kriminal na organisasyon ay may sariling reporter na nagpapalaki ng insidente. Hanggat hindi bumababa ang kasikatan ng hijacking, ang presyo ng stock ng airline na ito ay maaapektuhan ng malaki. Ang organisasyong kriminal sa likod ng mga terorista ay maaaring mabaliw. Maaari silang kumita ng malaki mula sa short selling ng mga stock. Ang lahat ay hindi pa nakakabawi mula sa nangyari. Tinanong ni Sam ang lalaking may balbas kung sino talaga ang babaeng nakaputi. Ang lalaking may balbas ay naguguluhan din, dahil hindi niya rin kilala ang babae, at hindi rin niya alam kung ano ang gusto ng babae. Nang malaman niyang nawalan na siya ng bentahe, sa payo ni Sam, siya ay sumuko at ibinigay ang kanyang armas. Ang natitirang mga terorista ay mabilis na nakontrol ng mga pasahero. Sa oras na ito, ang pasaherong nanlupig sa matandang naka-floral shirt ay inagaw ang baril at nagmarcha ng mayabang sa harap ng lalaking may balbas. At nang walang pag-aalinlangan, pinutok niya ang baril. Gusto niyang personal na patayin ang leader ng mga terorista. Ngunit pagkatapos maputok ang bala, ang pasahero ay napagtanto na ang mga bala sa baril ng matandang naka-floral shirt ay hindi tunay na bala. Walang laman na bala lang iyon na ginagamit manakot. Nang makita iyon ni Sam, sinabi na niya ang totoo. Ang mga bala ng mga hijacker ay hindi lahat totoo. Karamihan ay walang laman na bala at walang kakayahang pumatay. Ngunit ngayon, ang mga bagay na ito ay hindi ang pinakamahalaga. Ang pinakakagyat ay ang mabilis na malaman kung sino ang babaeng iyon, at kung ano talaga ang gusto niyang gawin. Matapos makumpirma na ang babaeng iyon ay hindi kakampi ng may balbas, kinuha ni Sam ang telepono at sinubukang makipag-usap sa babae sa sabungan. Sino ang mag-aakalang hindi siya pinansin ng kabilang panig? Pinatay ng babae ang autopilot ng eroplano. Pagkatapos ay ibinaba ang altitude ng eroplano sa 1,000 metro. Ang destinasyon ay nakatakda sa sentro ng London. Maliwanag na ang layunin niya ay upang ang eroplano ay bumagsak sa sentro ng London. Samantala, ang Ground Control Center, napagtanto rin na ang eroplano ay lumihis sa ruta, patungo sa sentro ng London. Lahat ay natakot at namutla.
isang ahente, ay nasuri na rin ang tunay na layunin ng hijacking na ito. Bukod sa pagpapalaya ng dalawang kriminal, ang tunay na layunin ng organisasyon. Ang organisasyong kriminal na ito ay gustong pabagsakin ng husto ang presyo ng stock ng airline upang kumita. Sa pagtingin sa nangyari kaninang umaga, ang stock ng airline ay bumagsak ng walang preno. Makikita na nakamit na ng organisasyong kriminal ang kanilang layunin. Ang kalihim ng panloob, upang maiwasan ang malawakang casualty, ay direktang nagpadala ng dalawang military fighter jet na sumusunod sa magkabilang gilid ng na-hijack na eroplano. Kapag may nakitang abnormal, handa silang barilin ito kaagad. Sa kanilang pananaw, kapag bumagsak ang eroplano sa sentro ng London, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Sa halip na panoorin na lang ang eroplano papunta sa sentro ng lungsod, mas mabuti na samantalahin habang nasa ibabaw pa ng dagat at barilin ito. Maliwanag na hindi sumasang-ayon ang kalihim ng ugnayang panlabas sa desisyong ito. Pagkatapos ng lahat, hanggang sa huling minuto, anumang pagbabago ay maaaring mangyari. Si Sam sa eroplano ay sinusubukan pa ring makipag-ugnayan muli sa babae sa sabungan upang makahanap ng pambihirang paraan. Upang sirain ang usapan, hiniling niya sa flight attendant na hanapin ang bag na dala ng babae. Batay sa isang resibo ng pagbili ng laruan, nahinuha ni Sam na siya ay isang ina. Kaya, ang anak ang kanyang kahinaan at siya ring pangunahing salik, susi upang malutas ang sitwasyon. Sa pag-iisip na ito, ang mga mata ni Sam nagliwanag. Muli siyang tumawag sa sabungan. Sino ang mag-aakalang ang naiinip na babae ay pumutol ng kawad? Telepono, ganap na hindi nagbigay ng pagkakataon kay Sam. Kasabay nito, patuloy din siyang tumitingin sa mga mensahe sa kanyang telepono, parang naghihintay ng isang utos. Sa kabilang banda, ng ang kalihim, ng ugnayang panlabas at panloob ay nagtatalo pa rin ng walang tigil. Ang empleyado ng command center na si Alice na lumitaw sa unang episode, nakatanggap ng tawag mula kay Sam. Lumalabas na siya at ang mga pasahero at ang mga hijacker. Lahat ay napansin ang mga fighter jet sa labas ng bintana. Nais malaman ng lahat kung ano ang intensyon ng gobyerno sa pagpapadala ng dalawang fighter jet. Ngunit bago pa man matapos si Sam, nagmamadaling humiling si Alice na makausap ang kapitan. Noong una, ayaw sabihin ni Sam na binaril ang kapitan. Kaya nagsinungaling siya na nasugatan ang kapitan. Narinig ito ni Alice at kinabahan. Kung nasugatan ng kapitan, sino ang nagpapalipad at nagbabago ng direksyon ng eroplano? Nag-alangan si Sam ng matagal, ngayon lang sinabi ang totoo. Matapos malaman na ang sabungan ay sinakop ng isang taong hindi kilala, lalo pang naging determinado ang kalihim ng panloob. Barilin ang eroplano. Tinawagan niya ang punong ministro para sa huling pag-aproba. Nang makita ito ng kalihim ng ugnayang panlabas, inagaw niya ang telepono. Ipinahayag na hindi niya matatanggap ang paraang ito. Ang 200 pasahero sa eroplano ay pawang mamamayan ng Britanya. Lahat sila ay may karapatang mabuhay. Kung hindi magbabago ng direksyon ang eroplano, ngunit lumilipad pa rin patungo sa sentro ng London. Kung gayon, mula ngayon ay agad niyang ililikas ang mga tao upang maiwasan ang malawakang casualty. Binigyang diin ng kalihim ng ugnayang panlabas na siya ang mananagot sa lahat ng aksyong ito. Ang madamdaming pahayag na ito ay sa wakas ay nakumbinsi ang punong ministro. Ang mga fighter jet ay nakatarget na sa eroplano. Matapos makatanggap ng bagong utos, mabilis na umatras. Sa wakas, pansamantalang nalutas ang panganib. Patuloy na tumatawag si Alice kay Sam, umaasang magagawa niyang lahat ng kanyang kakayahan upang mailapag ng ligtas ang eroplano. Labis din ang pag-aalala ni Sam. Sa sandaling ito, ang lalaking may kulot na buhok, kulot mula sa simula ng pelikula, na halos hindi nakaabot dahil sa pagkaantala, halos hindi nakaakyat sa eroplano. Nagmamadaling tumakbo siya. Una niyang ipinakilala ang kanyang sarili. Lumalabas na siya ay, ang lalaking may kulot ay isang broker sa stock exchange. Ang organisasyong kriminal na nasa likod ng mga hijacker ay kamakailan lamang dinukot ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay pinagbantaan siyang magdala ng cargo sa eroplano at mag-short sell ng stock ng airline. Pinilit ng mga banta ng kalaban. Ang lalaking may kulot ay sunod sa Niren na lang sumunod. Ngayon, pinaghihinalaan niya na ang babaeng iyon ay katulad din niya. Nahuli ng organisasyong kriminal sa kanilang kahinaan, napilitang sumunod sa kanilang mga plano. Dagdag pa ng lalaking may kulot, noong panahong iyon, ang organisasyong kriminal. Sinabi sa kanya na basta makarating ang eroplano sa himpapawid ng London, hintayin silang kumita ng sapat na pera, matatapos ang lahat. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, lahat ay walang magandang senyales, tila ang kasakiman ng organisasyong kriminal ay hindi pa nasisiyahan. Ang hula ng lalaking kulot ay ganap na tama, isang junkyard sa labas ng England, 2 tao. Ang isang mapanganib na bilanggo na nakatakas ay nakatitig sa screen ng telepono, ang presyo ng stock ng airline na ito. Nakikitang bumagsak ng husto ang stock, si Iga na kalbo ay tuwang-tuwa sa bawat lumilipas na minuto. Maaari silang kumita ng karagdagang $13 million. Pinayuhan ni John si Iga na mabilis na magpadala ng mensahe sa babae sa eroplano upang gawin niya ang misyon na pababain ang eroplano sa paliparan. Pagkatapos ay maaari silang tumakas,
ngunit si Iga sa puntong ito ay ganap na bulag sa pera. Nakalimutan na niya ang naunang plano. Iniisip na kung hayaan na lamang na bumagsak ang eroplano sa sentro ng London. Makakakuha siya ng isang napakalaking kayamanan na hindi masusukat. Nadama ni John na si Iga ay nawalan ng katwiran dahil sa pera. Tunay na, ang magkaibang direksyon ay hindi maaaring magtulungan. Sinamantala ni John ang sandaling hindi alerto si Iga. Naghanda na siya. Si Iga ay biglang nawala. At ang babae sa eroplano ay wala ng impormasyon. Paulit-ulit na nagpadala ng mensahe ang babae kay Iga. Nagtatanong kung ano ang susunod na gagawin. Ngunit ang mga mensaheng ito ay parang bato na lumubog sa dagat. Walang natanggap na tugon sa mahabang panahon. Ang kanyang psikolohiya ay unti-unting gumuho. Siya ay naghahanda. Nahayaan ang eroplano na bumagsak sa sentro ng London. Ang mga pasahero sa eroplano ay tila nakaramdam na. Ang kanilang buhay ay patungo na sa wakas. Ang flight attendant ay nagsimulang ibalik ang mga teleponong kinumpista ng mga hijacker at ipamahagi sa mga pasahero. Lahat ay nagsasabi ng mga huling paalam sa kanilang pamilya. Ilang lalaking pasahero na matatangkad at malalakas ay ayaw nang maghintay. Nagmadali sila sa pintuan ng cockpit. Balak gamitin ang puwersa upang buksan ito. Pinayuhan sila ng flight attendant na itigil ang plano dahil ang pinto ng cockpit ay gawa sa aluminyo halwang metal na napakalakas. Imposibleng mabuksan ito sa pamamagitan ng lakas. Si Sam ay may isang ideya. Kung hindi makausap ang babae, sulat na lang ang gusto niyang sabihin sa papel at ilagay sa harap ng camera para makita niya. Tinutukan ni Sam ang kahinaan ng kalaban. Isinulat na lahat ay may pamilya. Tiyak na ang anak na babae ay hindi gusto ang kanyang ina na isakripisyo ang buhay ng 200 pasahero para sa kanya, di ba? Sa pag-iisip ng kanyang anak, ang babae ay nagsimulang mag-alinlangan. Ikinonekta niya muli ang telepono at kusang nakipag-ugnayan kay Sam. Ito ay nagbigay kay Sam ng pagkakataon na gamitin ang kanyang kakayahan. Pagkatapos ng isang panahon ng pagpapayo gamit ang lowika at taos-pusong damdamin, sa wakas ay nabuksan ni Sam ang puso ng babae. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, natanto niya ang misyon na ibinigay ng organisasyong kriminal sa babae. Ito pala ay, kapag nakatanggap na ang kalaban ng pera, magpapadala sila ng mensahe sa kanya. Ang eroplano ay lilipad ng normal patungong London Airport. Kung hindi makatanggap ng mensahe, pamunuan ng eroplano na bumagsak sa sentro ng London. Patuloy na pinayuhan ni Sam ang babae na huwag magpadalos-dalos, sinabi lamang na, unahin ang kanyang sariling kaligtasan bago magkaroon ng paraan upang iligtas ang kanyang anak. Ang babae ay ganap na nahikayat, pinahintulutan na si Sam lamang, pumasok sa cockpit upang tulungan siya na pababain ang eroplano. Sa sandaling iyon, si Sam ay naghanda na pumasok. Ang ilang mga pasahero na dating sumusubok na sirain ang pinto ay gustong sumama. Ngunit nag-aalala si Sam na kung makita ng babae ang iba na pumapasok, ang kanyang damdamin na mahirap kalmayan ay muling maabala. Kaya kinuha niya ang baril upang takutin ang lahat at pigilan sila sa labas ng pinto. Pagkapasok sa cockpit, saka lamang nakita ni Sam ng malinaw. Ang eroplano ay ilang daang metro na lamang ang layo mula sa lupa. Ang Emergency Response Center ay nag-evacuate na sa karamihan ng mga tao. Naghahanda para sa pinakamasamang sitwasyon. Biglang, ang isang staff, si Alice sa command center ay nakatanggap ng tawag mula kay Sam. Sinabi niya na matagumpay siyang nakapasok sa cockpit, ngunit dahil dumaan sila sa Hungary, malapit nang maubos ang gasolina, umaasa siya na si Alice ay mabilis na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na paliparan upang tulungan ang eroplano na mag-emergency landing. Nakatanggap ng mahalagang balitang ito, si Alice ay agarang nakipag-ugnayan sa isang maliit na paliparan sa loob ng 3 kilometro, inutusan si Sam na kumpletuhin ang emergency landing. Ang babae, umiiyak, ay naglabas ng kahilingan na ang gobyerno ng UK ay dapat magpatawad sa kanyang krimen at gawin ang lahat upang iligtas ang kanyang anak. Ang Home Secretary ay walang pag-aalinlangan na pumayag sa lahat ng kanyang kahilingan. Pagkatapos ng lahat, ang mga kahihinatnan at pinsala ng isang aksidente sa eroplano na nakakaapekto sa isang bansa ay napakalaki. Sa ilalim ng malapit na koordinasyon ni Alice at Sam, binuksan ng eroplano ang air brake at wheel brake. Sa sandaling ito, ang lahat sa command center ay kabado para sa 200 buhay sa eroplano. Lahat ay patuloy na nagdarasal sa kanilang puso, umaasa na ang himala ng buhay ay mangyari. Sa isang malakas na ingay, ang eroplano ay bumagsak ng malakas sa lupa, na lumikha ng malalaking sparks at mahinang pagsabog. Ang mga fire truck at ambulansya ay mabilis na dumating. Lahat ng pasahero ay ligtas. Ang mga sandatahang puwersa ay agad na hinuli ang natitirang mga hijacker. Ang bayani na si Sam ay lumabas ng eroplano at huminga ng malalim ng sariwang hangin. Sa wakas, ang krisis ay ganap na natapos. Ang command center ay umalingaw sa malakas na palakpakan. Lahat ay nagtaas ng thumbs up bilang papuri sa matapang na kilos ni Sam.